Nagpaalam ako sa boss namin na mag-i-early lunch ako today kasi schedule ko ng turok para sa anti-tetano. Tapat lang naman ng health center yung bahay nila mama kaya naisip ko nga na dito na lang ako magpapaturok ng anti-tetanus. Ito nga rin yung first time na magpapacheck up ako sa health center kaya medyo matagal dun sa part ng check-up. O nung inassess nga nila mula nung umpisang nag-pregnant ako. Pagkatapos ng Q&A portion, heto at pinapasok naman ako sa loob para i-check yung heartbeat ng twins. Ay Diyos may habang pinapakinggan namin yung heartbeat. Natatawa na lang talaga kasi sobrang lakas tapos napasabi na nga rin yung nag-check ng heartbeat na parang kabayo daw. Tapos the whole time tuwan-tuwa talaga ako kung paano nila ako inassist. Considering na ako nga ay pregnant with twins. Grabe yung pag-alalay at concerns nila bawat kilos ko. Ang part na tuturukan na ako ng anti-tetano. Tinanong ako kung kumain na ba ako. Kumain naman ako ng almusal pero iba talaga yung twins sa tiyan ko. Maya-maya talaga ako gutom kaya hindi naman ako makapagsinungaling doon. So I need to be honest kaya sabi ko doon ay gutom ako. Ako ay pakain na lang din ako. Ay hindi ganun. Sabi nga sa akin ay hindi daw ako pwedeng turukan kasi sina daw yung malalagot in case may matay daw ako pag tinurukan ako ng gutom ako. Kaya naman payo sa akin kumain daw muna kahit kaunti lang tas balik na lang dun. Laking bagay talaga na tapat lang ng health center itong bahay nila mama kaya naman nakakain din agad ako. Ay Diyos me yung inaakala kong susubo lang ako ito at napamukbang na nga ang buntis. Paano ba naman nandito na ako sa may part ng pagbubuntis kung saan lahat ng pagkain ay parang ang sarap sa akin. In my patay gutom era, ganun. Charot. Binilisan ko lang din yung pagkain ko, gawa ng magto-12 na rin ito at baka mabutin ako ng lunch break nila. Isa ito sa kinaka-worry ko tuwing pumupunta ako dito sa bahay ni na mama. Itong pagdaan ko sa may hagdan, gawa nga ng may kabigatan na yung tiyan ko kaya kailangan talaga doble ingat sa paglakad. Ito yung sinasabi kong tapat lang talaga ng health center itong tinutuloyan nila mama. Pagbalik ko ng health center, sakto naman at ako na agad yung tuturukan. Diyos may nakikita ko palang na nire-ready yung pang-inject. Grabe na nga ang kawa ng buntis na ito. Tapos hanggang napasabi na ako doon, nasabi ko parang may iyak po ako. Kidding aside, sinabi ko lang yun para mawala yung kaba ko. Natawa na nga lang din yung mga tao doon na nakarinig ng sinabi ko. Tapos sabi nito magtuturok sa akin na ay malambot lang naman daw yun. Saan na true na malambot ang karayom no? Fast forward, pagkatapos ko turukan ng anti-tetano, agad-agad na rin akong bumalik sa bahay nila Dormy at may naghihintay pang trabaho sa akin. Binigyan lang din pala ako ng ferrosulfate. Tinatanong pa nga ako kung meron pa daw ba akong calcium. Sabi ko naman ay meron pa. Binigyan lang din pala ako ng cute na booklet na to. Magsisilbing record booklet namin ng twins. Pagbalik nga ng work, ba naman hindi ko nga mawari paano ako babalik sa pagtatrabaho ng ganito yung nararamdaman ko. Kaya pala sabi sa akin doon ay magpahinga daw ako at pag nakaramdam daw ako ng sobrang ngalay, i-hot compress ko daw. Pero paano ko naman yun magagawa kung ito may hinahabol akong trabaho ko. Narealize ko nga na dapat pala hindi na lang talaga ako pumasok sa trabaho. Pero dahil ngayong alam ko na yung epekto pagkatapos turukan na anti-tetano, doon sa pangalawang session ko for anti-tetano, gagamit na talaga ako ng leave para naman maipahinga ko yung katawan ko, lalo na yung braso kung saan ako tuturukan. Biglang umulan habang nag-voice over ako. O siya, bukas ulit.